Napapangiti si Avery habang nakaupo sa harap ng manibela. Naalala kasi niya ang gulat na anyo ng lalaking iyon. Matapos niyang agawin ang Siopaw at Gatorade sa kamay nito at walang pakundangang kainin at inumin. And to top it all, napatighay pa siya ng malakas. Hindi napigilan ni Avery ang mapahagikik sa huling naisip. It was her first time ang dumigay sa harap ng isang tao. Nakakatawa pala. Pero kung hindi kinuha ng lalaki ngayon ng Siopaw at Gatorade ko, nakakahiya yun ha. Lalong napahagikik si Avery. Kaya lang kawawa naman siya. Baka gutom na gutom iyon, kaya kinuha ang siopaw ko Bigla niyang naisip, sabay lingon sa pinanggalingang convenience store. Maya-maya ay bumaba siya ng sasakyan. Bibili uli siya ng siopaw at maiinom, saka hahanapin niya ang lalaking iyon para ibigay ang binili. Matapos tumawid sa kalsada ay pumasok siya sa convenience store. Agad na napatingin sa kanya ang crew at namukhaan siya. Ay ma'am, good evening ho. Mabuti at binalikan niyo ang siopaw at Gatorade niyo. Sabay kuha nito sa ilalim ng counter ng isang supot. Ha? Napatitig siya sa supot na may lamang siopaw at inumin. Oh my God! Saka sumibat sa isip niya, ang lalaking iyon na inagawa niya ng pagkain at inumin. Nakakahiya. Nakakahiya ang ginawa ko. Magsisi man si Avery ay huli na. Wala na sa paligid ang lalaki nang hagilapin niya nang makalabas siya. Naiiling na bumalik na lang siya sa kanyang kotse at muling nagmukmuk sa harap ng manibela. Nakakainis kasi si Gillier. It's his fault. Kung hindi dahil sa kawalang hiyaan niya, hindi sana ako mapapraning ng ganito. Tama si Hillary. His pain in the ass. Isang bangungot ang nakilala ko ang lalaking iyon. Damn him. Gigil na hinampas niya ang manibela. Pag-uwi nila kasi niya ang car stereo at hinayaang makulbo sa loob ng sasakyan ng malakas na tugtog. I hate you, Gillier. I hate you. Habang patuloy na naman siya sa pagkalunod ng sarili sa kalungkutan at pagsisisi. Malakas na katok sa salamin ng kanyang kotse ang pumuko sa pagsisindar niya. Isang naka-uniforming polis ang nakita niya mula sa likod ng tented na salamin. Yes, bakit ho? Maangat tanong niya nang ibaba ang salamin. Sorry miss, nag-check lang ho. Kanina pa kasi napansin na nakaparada kayo rito, pero wala namang bumababa. Baka kako kung ano na ang nangyari sa loob. Okay lang ho kayo. Oo, salamat ho. Sigurado ho kayo, pangungulit nito. Oo naman. Sige ho, ingat na lang. Maglock na lang kayo ng pinto at maraming gago rito kapag lumalalim na ang gabi. Salamat ho. Maya-maya ay aalis na naman ako. Okay, sige ho. Humakbang na palayo ang pulis. Pabuntong hiningang itinaasa ni Avery ang salamin. Pero hindi pa gaanong nakakalayo ang pulis ay minahagip na ang kanyang paningin na naglalakad sa bewok. Ang lalaking iyon. Siya ang inagawan ko ng siopaw. Sukat sa isiping iyon ay biglang dinampot ni Avery ang supot na nakalakapag sa tabi niya at bumaba ng kotse upang habulin ito. Mr. Wait, Mr. Pero patuloy ito sa paglalakad. Mr. Sandali lang. Kaya kinailangan niya ang dobling effort para abutan ito. Mr. Sabay hawak niya sa braso nito. Ha? Gulat na napalingon sa kanya ang lalaki. O ikaw na naman. Wala na akong... sorry. Heto na ang kapalit ng siopaw at Gatorade mo. Iniabot niya ang supot dito. Nagkamali ako Naiwan ko pala sa counter ang binili ko. Akala ko, iyon iyong dala mo. Napapangawisi habang nagsasalita. Napatingin daw ng lalaki. Pagkuway walang anumang kinuha sa kanya ang supot at dinukot ang siopaw. Kinagatan iyon habang titig na titig sa mukha niya. At formal na formal ang reaksyon. Ilang kagatan lang natubos na yun. Kasunod niyo na itinungga naman ito ang laman ng bote. Pagkuha isang malakas na dighay ang ginawa at ibinalig sa kanya ang supot at bote nang wala ng laman. Nang tumalikod ang lalaki, hindi maiwasan ni Aber ang mapangiti. Pagkuwa'y naiiling na bumalik na siya sa kanyang kotse. Hoy, para lang magulat dahil dalawang lalaki ang nakapasok na pala roon at kasalukuyang naghahalongkat sa loob. Hoy, anong ginagawa niyo riyan? Sa klolo tulungan niyo ako. Abat, tumahimik ka ha. Isa ang nakalapit sa kanya. Sabay tutok ng patalim sa mukha niya. Gusto mong lagyan ko ng butas iyang lalamunan mo ha? Ha? Nanlaki ang mga mata niya sa magkakahalong gulat at takot dahil sa tulis ng patalim na nakatutok sa mukha niya. May ilang naglalakad na napapatingin sa kanila pero walang gustong tumulong. Ang iba ay umiiwas ng tingin. Akin ang susi ng kotse mo. Asik ng lalaki. Ayoko. Umira lang galit niya. Abalat matigas ka ha.
Tumaas ang kamay ng lalaki. Akmang itatalak sa kanyang hawak na patalim. Huwag. Napatili na lang siya sabay pikit. Akin na yan. Malakas na kamao ang pumigil sa kamay ng lalaki na may hawak na patalim. Napadilat si Avery. Kitang-kita niya ang pagbaliti ng lalaking inagawan ng siopaw ng kamay ng lalaking may hawak na patalim. Daing nito habang napapaluhod dahil sa sakit ng pagkakapilipit ng kamay nito. Tarantado ka. Habang pagsugod naman sa kasama ito, nakamang sasaklolo. Hindi man lang nagabala ang lalaki na sulyapan ang pasugod dito. Basta umikas lang isang paa nito pasalubong sa mukha ng kalaban. Tihaya sa balsosa ang pagsugod tulog. Huwag, tama na. Habang patuloy naman sa pamimilipit ang lalaking nakaluhod na dahil hindi makaalpas sa pagkakahawak nito. Mga gago kayo. Hindi na kayo namimili ng bibiktimahin. Pumapatol pa kayo sa babae ha. Mga bakla ba kayo ha? Galit na wika nito. Patawad na bossing. Hindi na uulit. Naiihi na talaga ito sa sakit. Nakamasid lang si Avery sa nagaganap. Parang hindi siya kasali. Parang nanonood lang siya ng pelikula. At ang lalaking inagawa ng siopaw ang bida. Hoy, ano yan ha? Tama na yan. Sa lalaki ang pulis na nagro-ronda. Anyong bubunot pa ng baril. Ang mamang pulis. Ang dalawang yan ang nanako. Tinulungan lang ho ako ng mamang ito. Maagap na wika ni Avery. Ganun ba? O tama yan. Ako na ang bahala dyan. Agad namang pinusasa ng pulis ang lalaking nakaluhod na. Kayo nang bahala sa mga yan, Chip. Ikaw naman huwag ka kasing tatanga-tanga. Baling ng lalaki sa kay Avery. Sa susunod baka wala ng tanga na magpakabayani para iligtas ka. Pagka-uwi ka niyo na yung makdang na ito palayo sa kanya. Mr. Sandali. Ma'am, sumama na ho kayo sa presinto para makapag-file ng kaso sa dalawang loko na to. Ha? Napatingin siya sa pulis pagkuha hinabol niya ng tingin ang kanyang tagapagligtas. Patawid na ito sa kabilang kalsada. Mamaya na lang ho ako magpapile ng kaso. Pero sige ho, susunod na lang ako sa presinto. Ano? Hindi nakakaibo at mabilis nang tumakbo si Avery para habulin ang lalaki. May sandali lang. Ngunit diretso lang siya sa pagtawid para abutan ito. Mr. Please, huwag ka nang magalit dahil inagaw ko ang siopaw mo. Ibinalik ko naman, hindi ba? Saka gusto ko lang talagang magpasalamat, please. Ayaw pa rin umalis ni Avery sa kalakaran ng lalaki, kaya hindi ito makahakbang. Miss, okay na yon, ano ka ba? Ang kulit mo Kunot na kunot ang lalaki at anyong napipi ko na. Kung okay na sumama ka sa akin, kakain tayo ng siopaw. Saka samahan mo naman ako sa presinto. Magpapile ako ng kaso sa mga iyon. Miss, busy ako, okay? Ako manghahakbang ito palampas sa kanya. Wait, pero muli niyang iniharang sa sarili dito. Sandali lang naman Saka hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko at kung saan ako pupunta. Ano? Lalong nagkabulang makapal na kilay ng lalaki. Mas naging matimang titig nito sa kanya. Malungkot ako. Kailangan ko ng kausap. Ng kasama, please. Baka sa kislap ng mga mata ni Avery ang pagalito at pagkabalisa. At nakita yun ng lalaki habang nakatitig sa ganda niyang mukha. Ang pangungunot ng noo nito ay dahan-dahang napalis. Ang pagkairita sa mga mata ay napalitan ng fondness. Ano bang problema mo? Kanina ka pa nga lalaki. Pati siopaw ko inagaw mo. May kalakip na amusement ang tinig nito. Nahuli ko kasi. Napalunok siya. Ang boyfriend ko na may kasamang ibang babae. Nagtataksil sa akin. Bagyang pumiyok ang tinig niya. Pero tila naman may mabigat na bagay na nalis sa kanyang dibdib. At least may iba nang nakakaalam ng ginawa sa kanya ni Gillier. Napatitig ito sa mukha niya. Gago pala yung nobyo mo Ang ganda-ganda mo, niloloko ka. Nasaan ba yun? Turo mo sa akin at babangasan ko ang mukha. Ang kislap ng lungkot sa mga mata ni Avery ay napalitan ng amusement dahil sa sinabi nito. Hayaan mo na yun. Wala na siya sa akin. Pero samahan mo na lang ako sa presinto. Napabuntong hininga ito. Sige na nga. Pagkaway tumalikod na ito at nagpauna ng tumawid pabalik sa kinapaparadahan ng kotse. Sandali. Nagahul pa siya sa paghabol dito. Uminto naman ito sa paglalakad ng makalapit sa kotse niya. Give me your key. Ako na ang magdadrive patungo sa presinto. Ha? Heto. Iniabot niya ang susi rito pero parang gusto niyang magduda kung kaya nitong paandarin ang BMW niya. Pero nang tumatakbo na sila sa kahabaan ng Ross Boulevard, ay natiyak ni Avery na